Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng linggo. Ngayon ay April 18, 2021. Happy Weekend Sunday po at Happy Family Day po para sa lahat ng ating mga kabarya. Sa video na ito, pag-uusapan natin at pag-aaralan ang ating Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program naman. At tatalakayin natin kung good at safe pa nga ba ang mag-invest sa ating Pag-ibig MP2. Sa kapagkatapos ng video na ito guys, kayo na mismo ang makakasagot sa katanungan naman na yan. Okay? Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating potential digital assets in investment na pwede tayong kumita gaya ng stock market, cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum at iba pang pangmasang investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga digital investment naman. Alright, bago pala tayo mag-umpisa guys, huwag nyo palang kalimutang basahin muna yung ating disclaimer naman dyan sa baba ng ating video. Okay, halina kayo guys at atin nang talakayin ang ating Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program. Subukan ninyong tapusin ang ating video guys para malaman ninyo yung mga importanteng detailed information naman na napapaloob para sa pag-i-invest natin sa ating modified 2 sa ating Pag-ibig MP2 Savings. Okay, papasukin na natin. Good day sa inyo guys. Ngayon ay linggo, April 18, 2021. Sa video na ito, pag-uusapan natin at pag-aaralan ang patungkol naman kung paano mag-invest sa Pag-ibig MP2 program. Ito ay tinatawag na Modified Pag-ibig 2 Savings and Investment naman na regulated by the government, no? Ang programang ito na pwede tayong maglagak ng ating mga investment. Kaya kung kayo ay naghahanap ng pangmasang investment guys, tapusin ninyo ang bidyong ito hanggang dulo para sa mga importanteng detalye at kung ano ang mga napapaloob na konsepto ng pag-i-invest naman sa ating Pag-ibig MP2 program. At pagkatapos ng video na ito guys, kayo na mismo ang humusga kung maganda bang mag-invest dito sa ating Pag-ibig MP2 program. Pero kung ako ang tatanungin ninyo guys, para sa akin ito ay pangmasang investment. Kasi lahat ay pwede namang mag-invest dito sa ating Pag-ibig MP2 basta member ng ating Pag-ibig at meron ng contribution na 2 years or 24 months na active sa ating government Pag-ibig, ay pwede na kayong sumali o mag-open ng account sa ating Pag-ibig MP2 investment program, no? Saka itong Pag-ibig MP2 ay napag-aralan ko ito guys, no? Since 2019 nagkaroon ako ng account dito at napatunayan ko naman na merong kita ang kanyang yearly dividend yields ng ating MP2 investment. Kaya para sa akin, magandang investment naman ito guys, no? Okay? Itong nasa video natin ngayon guys, ito yung sa website naman ng ating Pag-ibig Fund, yung patungkol sa kanilang Modified Pag-ibig 2 Savings, no? Itong link nila sa kanilang website guys, inilagay ko sa ating description box para kung gusto ninyong bisitahin yung kanilang website after ng video natin, pindutin lang ninyo yung link na yan guys, no, sa ating description box para mabisita ninyo itong kanilang website naman kung may gusto pa kayong tingnang mga detalye na patungkol dito sa ating Pag-ibig MP2 investment naman, no? Okay, simulan na nating talakayin itong ating Pag-ibig MP2. Basahin natin tong kanyang description. The MP2 savings is a special savings facilities with a 5-year maturity. Yan naman guys, no? Kung mag-i-invest kayo dito, parang alkansya style siya. Kasi nga, ang sabi dito, magmamature ito within 5 years, no? Kumbaga mag-iipon tayo dito hanggang 5 years. At doon sa time na yon, pag nag-mature siya ng 5 years, pwede na ninyong i-withdraw yung buong investment ninyo sa time na yon guys, no?
at kasama na pati yung kanyang mga naging dividend yields naman na yearly na ibinibigay nito. Okay? Tuloy natin. Designed for Pag-ibig Fund members who wish to save more and earn even higher dividends. Yan guys, no? Sabi niya, yung mga dividendo nito tumataas, no? Yearly. At nakabase sa yearly na kita naman ng kanilang investment dito. Okay? In addition to their Pag-ibig regular savings. Yan naman. The program is also open to pensioner and retirees who were former Pag-ibig Fund members. Yan guys, no, yung nabanggit natin nga kanina na kahit sino naman pwedeng mag-invest dito. Kaya nasabi nating pangmasang investment. Kasi nga, kung member kayo at meron na kayong 2 years na membership, no, pwede nang mag-open kayo ng account naman para makapag-save dito sa ating MP2. At ikinukonsider din nila pati yung mga pensioner at retirees na former na Pag-ibig Fund member, pwede pa rin guys, no? Kung gusto pa rin mag-invest dito sa ating MP2 naman. Okay? Okay, dito naman tayo guys sa ating FAQs o yung ating frequent asked question sa ating Pag-ibig MP2 program, no? Yung mga importanteng detalye bago tayo mag-invest na kailangan nating malaman muna, no? Okay? Unahin natin tong number 1. What is Pag-ibig Fund MP2 Savings Program? Nakalagay dito, the MP2 Savings Program is a voluntary savings program for members who wish to save more and earn higher dividends than the regular Pag-ibig Savings Program. Yan naman guys, no? Sinabi niya dito na kapag nag-save tayo dito sa ating MP2, mas malaki yung dividendo naman nito na ibinibigay. Kasi nga, yung ating mga investment na ilalagay dito guys, yun naman ay gagamitin ng ating Pag-ibig para sa kanilang program sa pagpapatayo ng mga housing loan. At yung kita doon guys, nagkakaroon naman tayo ng yearly na dividendo na ibibigay nila sa ating perang ininvest. Kung magkano man, no, yung perang ininvest natin, kung mas malaki din yung magiging dividendo nito. Okay? Puntahan natin tong pangalawa. Who can save under the program? Nakalagay dito ay active Pag-ibig Fund member and former Pag-ibig Fund members with a source of monthly income and pensioners regardless of age and at least an equivalent of 24 monthly savings. Yan naman guys, no? Yung na-discuss na natin kanina na kahit sino pwedeng mag-invest naman dito guys, no? Kung kayo ay mga pensioner na o retired na, pwede pa rin basta kayo ay naging member dati ng ating Pag-ibig, no? At kung yung mga member naman na active siya, dapat may 24 month na savings dito o kaya active na naghulog na ng 24 months naman, no? Yan naman guys. Okay, sunod natin itong number 3. Is there a minimum amount to what I can save under the MP2? Yes, the minimum MP2 savings is 500 pesos, no? Yan guys, no? Kaya nasabi nating pangmasang investment kasi nakalagay dito na ang minimum na pwede nating i-invest dito ay 500 pesos guys, no? At saka ang kagandahan dito guys, base sa aking na-experience, wala namang puwersahan. Halimbawa, meron kang pera ngayong 500 pesos ngayong month, ilalagay mo siya, tapos the following month, nawalan ka ng pera, hindi ka muna maglalagay. Okay lang yung guys, walang kaso yon, no? Tapos the following month, halimbawa nagkaroon ka ng mas magandang pera, naglagay ka ng 3,000 pesos, pwede rin yung guys, no? Yung paiba-iba yung ilalagay mo. Depende sa na kaya ng bulsa mo, no? At saka halimbawa yung gusto mong mag-save na every salary mo, halimbawa kinsena at katapusan, pwede pa rin yung guys, no? Yun naman kaya nasabi nating pangmasang investment ito. At saka wala kang kailangang habulin kapag nag-invest ka dito guys, na halimbawa hindi ka nakahulog ng 3 buwan, hindi mo hahabulin yung 3 buwan na yon. Yan yung style naman nito, kasi kung magkano lang yung ininvest mo dito na pera, yun naman yung kikita ng dividendo dito. Kaya good thing ito para sa mga mag-i-invest, kaya nasabi nga nating napakaganda mag-invest dito sa ating MP2 program naman guys, no? At saka ang kagandahan nito guys, na yung capital na ilalagay mo dito,
safe siya. Kumbaga hindi siya apektado kung mag-drop man yung ating market. Hindi ito nababawasan guys, no? Kasi safe yung pera mo dito. Ang pangalawa, yung pera mo dito guys, kapag winidraw mo na within maturity of 5 years, non-taxable din yon, no? Hindi siya babawasan ng tax kasi tax-free ito. Yan naman yung maganda dito guys. Okay? Okay, number 4 tayo. Is there a limit to how much I can save? There is no limit. You can save as much as you want under the MP2 savings program. In the event that you wish to save an amount exceeding 500,000 pesos, you would have to remit the amount by a personal or manager's check. Yan naman guys, no? Ang kagandahan nito, walang limit yung amount na pwede mong ilagay naman dito guys, no? Halimbawa may maganda kang pera na nakatago sa bangko na hindi mo namang gagamitin within 5 years, mas magandang ilagay mo na lang dito sa ating MP2 program kasi nga mas malaki yung kita nito sa kanyang dividendo kaysa sa maibibigay na interest ng bangko naman guys, no? Kasi sayang naman yung panahon kung doon lang sa bangko mo itinago yung pera mo. Kaya mas magandang hanapan mo ng magandang investment kung nakursonadahan mo yung dividend percentage yield nito. Mas magandang dito mo na lang ilagay guys, no? Mamaya i-discuss din natin kung yung mga previous or mga naging dividend years yield nito, no? Sa kung ilang percent yung yearly dividendo nito. Yan naman guys, no? Okay, number 5 tayo. How do I save under MP2 savings program? You may regularly save a minimum amount of 500 pesos in your MP2 savings. You may also opt for one-time savings. Yan guys, no, ang sabi niya ang minimum ay 500. Pero base dito regular sabi niya guys, no, pero na-experience ko naman na hindi naman obligado na monthly. Halimbawa nagkaroon ka ng financial crisis at nagkaroon ka ng 3 months na hindi na nakahulog. Hindi naman tayo obligado na habulin, no, yung 3 buwan na hindi natin nahulugan na yon. Kaya yun naman yung maganda dito guys, base sa aking na-experience, no? Pero hinihikayat lang nila na regular na mag-save tayo kasi nga kung tuloy-tuloy yung ating pagsisave, mas maganda nga naman yung magiging dividendo natin, no? Okay? Okay, proceed tayo sa number 6. How much dividends will my savings earn? Your MP2 savings shall earn dividends at a higher rate than that of the regular Pag-ibig savings program. The dividends you shall earn are tax-free. Yan guys, no? Yung nabanggit nga natin kanina na tax-free ito kapag withdrawin mo na pagkatapos ng kanyang maturity period, no? Your dividends are derived from no less than 70% of Pag-ibig Fund annual net income. Ito naman guys, sabi dito, yung annual net income na 70% ng ating Pag-ibig, yun naman yung hahati-hatiin ng mga nagkaroon ng mga investment dito sa yearly annual dividend yield nito, no? Our 3 years average MP2 dividend rate is at 6.96%, no? Yan naman guys, no, yung yearly na binigay na dividendo nito nasa 6.96% daw guys. Kaya okay na ito, malaki na ito guys, no? Hindi na kaya itong ibigay na interest ng ating bank kung doon tayo magdi-deposit lang ng ating pera. Kaya mas maganda nga naman itong Pag-ibig MP2 natin, no? Last year, the MP2 dividend rate was 8.11%. It's higher ever. Yan naman guys, no, yung pinakamataas daw na inabot ng dividendo nito nasa 8.11%. Kaya napakalaki na rin nito guys, no? Yearly itong dividendo na ito. Nakadepende sa magiging net income naman ng ating Pag-ibig savings program dito, no? Kindly refer to the table in this brochure for indicative MP2 dividend that your MP2 savings may earn. Mamaya guys, i-check natin yung naging record nito sa kanilang website. Okay? Puntahan muna natin tong number 7. Tong number 7 naman natin, when can I receive my MP2 dividends? You can choose to receive your MP2 dividends through any of the following option. Upon its 5-year maturity with your MP2 dividend compounded or annually. Yan naman guys, no? Sabi nga, 5-year yung maturity nito na pwede mo na siyang i-withdraw. Yung naging ano mo dito, investment mo kasama yung kanyang naging
annual dividend, no? With your MP2 dividends credited to your savings or checking account with the Land Bank of the Philippines, LBP, Development Bank of the Philippines, or other banks that the Pag-ibig Fund may accredited in the future for member who opt for an annual dividend payout but have no Philippine bank account, especially in the case of overseas members. MP2 dividends shall be released via check payable to MP2 savers. Yan naman guys, no? Pwedeng sa bangko yung mga accredited nila, doon natin withdrawin after 5 years, no? Pwede ring yung na lang cheque yung ibibigay, pwede rin, depende sa magiging option. Pero yun na nga, unahin muna natin mag-invest bago tayo puntahan itong mga bagay na ito, no? Itong pag-withdraw, kasi matagal pa naman yung withdrawal nito, within 5 years pa naman. Saka recordable naman ito sa ating magkakaroon tayo ng account dito. Sa pag-i-invest naman, halimbawa nag-open tayo ng account, may account number tayo dito, kaya recorded lahat po ng ating mga investment naman dito. Okay? Kaya wala pong dapat intindihin, no? Dahil nga safe ang pera naman natin dito sa ating MP2 program. Puntahan natin yung number 8. Can I reapply for a new MP2 savings once my MP2 savings matures? Yes, once your MP2 savings reaches its 5-year maturity, you may reapply a new Pag-ibig MP2 savings account. Member may claim their MP2 savings anytime upon its maturity. If unclaimed, your MP2 savings shall continue to earn dividends based on the regular Pag-ibig savings program rates for 2 years, after which it shall treated as an account payable and shall no longer earn dividends. Yan naman guys, no? Ang sabi, ang maturity nito nasa 5 years, no? Pero kung hindi mo pa siya nakuha within 5 years at hindi mo pa kinailangan nga yung pera, magtutuloy pa yung kanyang earning ng kanyang dividendo na lagpas pa ng 2 years. Di bale 7 years lahat yon guys, no? Kasi 5 years plus 2 years, a total of 7 years, magkakaroon yan ng earning, no? Although hindi mo na siya dinadagdagan ng pera, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aim nito o yung pagkakaroon nito ng dividendo sa yearly. Pero pag umabot na ng total of 7 years, the following year ng magiging 8 years na ito, kahit nandun pa yung pera mo guys, wala nang dividendo, hindi na siya bibigyan, no? Kaya obligado tayong i-withdraw yung ating mga investment pagdating na ng 7 years na ito. Yan naman guys, no? At saka kung hindi mo pa kailangan uli yung pera, withdrawin lang natin, mag-open tayo ng panibagong account ng MP2, ipasok ulit kasi doon na naman magsisimula yung earning ng dividendo nito. Ganun naman yung technique dito guys, no? O kaya, withdraw mo yung pera, mag-open ka ng dalawang account, hindi nyo pa kailangan yung pera, dalawang account yung hatiin ninyo yung pera, ilagay nyo sa dalawang account. Pwede rin po yun. Okay? Okay, proceed tayo sa number 9. Am I allowed to have more than one MP2 savings account? Yes, you can open multiple MP2 savings account should you desired. Yan naman guys, no? Anytime pwede namang mag-open ng account dito kasi sabi multiple accounts ito. Ako naman guys, na experience ko na rin to kasi since year 2019 nag-open ako ng isang account. At every year nag-open ako ng account, no? Kaya nung year 2020 meron akong pangalawang account at ngayong year 2021 nag-open uli ako ng isang account, no? Kaya halos 3 na yung aking account kasi ang good thing naman pag nag-open ka ng yearly na account guys, pagdating na na-reach mo na yung 5 years na investment mo at magmamature ito, every year meron kang nagmamature na account naman, no? Para hindi ka naman natatagalan na magkaroon ng mga mawi-withdraw dito sa ating MP2. Kumbaga, pag na-reach mo na yung 5 years at every year kang nag-open, every year na may nagmamature na account mo. Yan naman ang good thing doon guys, no? Okay? Proceed tayo, number 10. Are the Pag-ibig MP2 savings guaranteed? Yes, your MP2 savings are government guaranteed. Ginagarantiyan ito kasi nga government program naman ito guys, no?
Okay? Number 11. Itong number 11 natin, where does Pag-ibig invest my money? The fund invests at least 70% of its investable funds in housing finance as required by our charter. The fund also utilizes its funds for its short-term loan STL program, no? And also invest in government securities, time deposit, and corporate bonds. Yan naman guys, no? Tatlo yung pinaglalagakan pala ng ating mga investment ng ating MP2 program, no? Una, itong kanilang yung housing fund loans. Pangalawa, itong ating STL o short-term loan. Doon naman kumikita yung investment, no? At ang pangatlo, itong ating deposit and corporate bonds, sa mga bonds naman napupunta. Kaya maganda yung pag-invest dito. Ibig sabihin, meron siyang mga yearly na dividend pa rin. Okay, proceed tayo sa number 12. Can my MP2 savings be withdrawn prior to its 5-year maturity? Ito naman guys, no, ang tinatanong niya dito, kung kaya ba nating withdrawin siya na hindi pa mature yung kanyang year, no? Kasi nga nakalock yung ating investment ng 5 years dito, no, sa ating MP2. Ito naman yung mga reason. The MP2 savings can be withdrawn prior to maturity under the following circumstances. Ito yung mga condition niya, no? Kung wi-withdrawin mo ito, halimbawa nagkaroon ka ng emergency. Ito naman yung mga naging rason, no? Puntahan natin: total disability and insanity, separation from service by reason of health, death of the member or any of his or her immediate family member, retirement except when the MP2 saver is already a retiree, permanent departure from the country, distressed member due to unemployment limited of layoff and or closure of the company, critical illness of the member or any of his immediate family member as certified by a licensed physician subject to the approval of the Pag-ibig Fund, repatriate of an overseas Filipino worker OFW member from host country, other meritorious grounds as may be approved by the Pag-ibig Fund. Yan naman guys, no, yung mga rason o mga condition. Halimbawa, emergency o kaya immediate na withdrawin natin yung ating mga investment. Pwede naman guys kung reasonable naman ito at aaprubahan ng ating Pag-ibig Fund, no? Okay? Puntahan natin tong number 13. Nakalagay dito ay, am I allowed to pre-terminate and withdraw my MP2 savings prior to its 5-year maturity? How much will I receive? Yan naman guys, kung gusto mong i-terminate yung iyong investment naman dito, kung pwede, no? Yung tinatanong ng number 13 natin. Yes, a member may pre-terminate and withdraw his or her MP2 savings. A member who opt for compounding MP2 dividend and later decides to pre-terminate his or her MP2 savings for reasons other than the circumstances stated above shall only entitled 50% of the total dividend earned. Yan naman guys, no? Kung ite-terminate mo daw siya, kung compounding ito, makukuha mo pa rin yung total na na capital mo dito plus yung naipon nitong 50%, no, ng dividend mo yearly kung compounding yung ginawa mo, no? Itong pangalawa nakalagay dito, a member who opt for annual MP2 dividend payout and later terminates his or her MP2 savings for reasons that those stated above shall only receive his or her total savings. Yan naman guys, itong option 2, ito naman yung yearly na kinukuha mo yung iyong dividend. Ang makukuha mo na lang guys, yung total ng capital mo naman. Ma-withdraw mo pa rin ito ng buo at walang bawas guys, no? Yan naman yung kagandahan dito sa ating pag-invest sa MP2 natin. Okay? Proceed tayo sa number 14. Itong number 14 natin, how can one enroll in the Pag-ibig MP2 savings? Simply submit your duly accomplished MP2 savings application form at your nearest Pag-ibig Fund branch along with the following:
valid identification card, passbook or ATM card of your nominated bank account. You may download MP2 Savings Application Form dito sa link na ito guys, no? Yan naman guys, no, pwedeng walk-in tayo, diretso na doon. Kung hindi nyo naman na-download yung form, base sa aking experience, pwede namang dumiretso kayo sa isang branch at mag-open kayo doon ng Pag-ibig MP2 ninyo. I-inquire nyo na lang sa guard ng ating MP2 at bibigyan niya kayo ng form o ituturo niya kayo doon sa ating customer service at sabihin ninyong mag-open kayo ng MP2. Bibigyan kayo ng form na doon para fill upan ninyo at dalhin ninyo yung mga valid IDs lang ninyo guys, no, na naka-Xerox na, para yun yung requirement naman nito at doon na kayo mismo mag-open ng account ninyo. Pangalawa, ang na-experience ko rin sa mga pangalawang account ko, pwede namang mag-enroll kayo o mag-open ng account via online, no? Kasi pwedeng pumunta kayo sa website nila, pindutin lang ninyo yung online opening of account naman. Pwede rin yung guys, no? Para hindi na hassle na pumunta pa sa ating mga branch ng Pag-ibig naman. Okay? Sunod natin itong number 15. Itong number 15, ang tanong niya dito, how do I pay my Pag-ibig MP2 savings? Nakalagay dito, salary deduction for those employed. Pwedeng sabihin ninyo sa employer ninyo na magpa-deduct kayo ng MP2 sa inyong salary. Pwede rin ho yun, no? Over the counter in Pag-ibig Fund branch nearest to you. Yan guys, pwede ring direkta kayo sa ating Pag-ibig branch, tapos doon kayo magbayad ng MP2 sa kanilang counter naman. Pwede rin yon, no? Accredited collection partners. Visit itong website na ito, i-visit lang ninyo, no? Bisitahin ninyo to know our growing list of collection partners. Yan naman guys, no? Pero base sa aking experience na aking isi-share, nagbabayad naman ako guys kasi hindi na ako pumupunta sa ating branch, no? At saka hindi ko rin pinadeduct sa ating employer. Ang ginawa ko guys is nagbabayad ako through online kasi merong dito yung platform ng Pag-ibig na pwede kang magbayad through credit card o debit card naman guys, no? Pwede pa rin yon. At saka ang pangalawa, pwede mo ring gamitin yung ating, halimbawa merong kang GCash, no, na platform o kaya yung Paymaya, pwede ring magbayad doon kasi kung merong lagyan mo lang yon ng ng pondo at may option doon na pwede mong bayaran yung Pag-ibig MP2 naman natin at pati na yung Pag-ibig contribution natin guys, no? Okay? Okay, proceed tayo sa number 16. Ito yung last guys na frequent asked questions natin. Nakalagay dito, see below how your MP2 savings may grow. Yan naman guys, no, yung naging sample calculation nila ng kanyang dividendo naman ng ating MP2. Ito yung MP2 savings natin na 500 per month, no? Ito na yung kinalculate nila kung babase tayo sa minimum. Ito naman guys, yung yearly, no? Nakalagay dito 2020, year 2021, year 2022 hanggang year 2024, no? Naghulog siya ng 500 pesos every month, no? Tapos nag-accumulate ito. At ang naging yearly na dividendo nito guys, itong column na ito guys, no? Yan, nakalagay dito yung unang year 226.20 yung naipon niya. Pangalawa, itong 643.80 at pangatlo itong 1061.40. Pang-apat, 1479 at panglima itong 1896, no? At ang total nito sa 5 years, kung every month ay 500 yung hinuhulog mo, ito na yung naihulog mo lahat guys, no, sa loob ng 5 years is 30,000 pesos. At ang naging dividendo mo sa loob ng 5 years, nasa 5,307 naman, no? Yung naging dividendo mo na sa inyong investment. Kaya nga ang sabi nila, power of yung compounding ang pipiliin ninyo, no? At saka dapat power of volume, no, yung ating investment para lalaki yung ating dividendo naman. Ito naman guys, yung table na ito, yung annual na inilalabas niya yung kanyang dividendo. May pangalawa dito guys na option.
Ito naman compounded, hindi niya kinukuha yung kanyang dividendo at pumapatong, dumadagdag sa kanyang capital. Kaya kung i-compare ninyo guys, ito yung total ng inilalabas mo yung dividendo mo, 5,307 yung dividendo mo. Kung compounding naman guys at hindi mo inalalabas, ito naman guys, no, 5,776.68 pesos. Kumbaga, malaki yung diferensya kasi nga compounding ito, no? At ang basis nila nung kinalculate ito guys, itong yearly dividend natin na 6.96% naman. Okay? Check din natin yung sumunod. Itong isa, ganun din guys, no? Ang calculation lang na ito, dito natin may papakita yung ano naman natin na power of volume, no? Yung mas malaki, mas maganda kung mas malaki yung ating investment. Kasi ito, ang calculation na ito, naglagay siya ng 1,000 pesos per month na, no? At ang kanyang naihulog for 5 years, 60,000 pesos kung 1,000 naman, no? At ang naging dividendo nito, ang total niya ng 5 years, no? 10,614 pesos. At inilalabas niya ito guys, no, yearly yung kanyang dividendo. Kaya ito lang yung naipon niya. Pero nung kinompounding naman guys, hindi niya inilabas. Dito tayo sa compounded savings option, no? Titingnan nyo yung diferensya. Ito yearly na inilalabas mo yung pera. Dito guys, hindi niya inilabas. Ito naman yung total niya, 11,553.37. Kaya mas maganda kung compounding siya, no? Yan naman. Kaya ito guys, kung power of volume, mas malaki yung inilagay mong investment, mas malaki yung iyong dividendo naman na makukuha. Kaya kung may pera, mas magandang dagdagan yung ating investment naman guys, no? At huwag masyado ilagay sa bangko, maglagay lang sa bangko ng mga savings natin para sa emergency fund, no? Pero yung sobra nun, mas magandang ilagay natin dito sa MP2 naman natin para kumita pa yung ating investment naman. Yon yung tinatawag ng ating mga expert na make your money work for you. Yan naman guys, kasi pinaghirapan mong pera yan. Parang isang tao rin yan kung malaki yung volume yan. Parang isang taong kumikita rin yan ng pera guys, no? Yung pera mo naman. Okay? Ito naman, nakabase ito sa ating one-time payment, no? Yung mga may pera, halimbawa, nakalagay dito, one-time payment, MP2 savings 1 million, no? Yung inilabas niyang pera at inilagay sa MP2, one-time payment lang siya, inilagay niya noong December 2020 at hindi na siya naglagay guys, no? Inantay na lang niya yung 5 years na maturity nito. Yearly, ito naman yung calculation niya, yung annual dividend payout option, no? Yung inilalabas niya yung dividend niya yearly, meron siyang 69,600 pesos, no? Dahil ang inilagay niya, power of volume, ang sabi natin 1 million, yearly meron siyang 69,600 pesos. At kung totalin natin sa isang taon, nagkaroon siya ng dividendo o gains na 348,000 pesos, no? Maganda na rin yon guys, no? Kaysa sa bangko tayo na itinago natin yung 1 million pesos natin doon, hindi niya kayang ibigay ito sa atin, yung amount na yan guys, no? Sa loob ng every year o kaya itong 5 years na maturity age period naman nito. At kung compounding guys, halimbawa hindi mo kinailangan yung dividendo at i-compound mo siya, idinagdag mo sa iyong ano, no, yung yearly na capital, ang kalalabasan naman niya guys, malayo. Ito yung 5 years na makukuha mo guys, no? Nasa 399,932.10 pesos naman. Kung i-compare mo dito, mas malaki yung compounding. Yan guys, no? Kaya nga ang sabi natin, power of volume. Kasi kung itong 1 million na yung inilagay mo, parang isang taong nagtatrabaho guys, na makikita mo yung kanyang trabaho, yung pera mo, kumikita ng pera na parang isang tao rin na nagtatrabaho. Okay? Kaya nga ini-encourage natin yung ating mga kasama sa ating Kabarya team na power of volume ang gawin natin kung magi-invest naman tayo dito. Okay? Yan guys, yung ating mga nasa frequent asked question naman. Okay, balik tayo dito sa website ng ating Pag-ibig MP2. Tignan pa natin yung mga ibang importanteng detalye nito guys. Ito naman guys, may nakalagay dito, list of valid IDs, no? Yung mga gagamiting ID kapag nag-apply. Yung mga valid na tinatanggap nila
nakalagay dito, passport issued by the Philippine Foreign Affairs Government, no? Professional Regulation Commission, PRCID, SSS, itong Social Security System card natin, no? Government Service Insurance System, GSIS e-card, Government Office and GOOCID, AFPID, Pag-ibig Loyalty Card. Yan naman guys, no? Itong isa pa, Integrated Bar of the Philippines, IBP ID, Overseas Workers Welfare Administration, OWA ID, Seafarers Identification and Record Book, SIRB, Company ID. Ito naman yung company ID guys, dapat siguraduhin valid siya, no? Yung kanyang validity period, no? Driver's license, Senior Citizen Card, Postal ID, Voters ID, Overseas Filipino Worker OFW ID. Yan guys, no? Pag nag-apply kayo, ito yung mga valid na tinatanggap nilang mga IDs natin. Okay? Tingnan natin sa baba. Ito naman guys, no? Yung requirements na nakalagay. Unahin natin tong procedure pala guys. Yan. Step 1. Registered with the fund through any of the following modes. Letter A, registered online through Pag-ibig website. Yan naman guys, no? Pwede sa website ng Pag-ibig. Online ito guys, kaya hindi na kailangan pumunta sa branch nila kung ito yung pipiliin nyo, itong letter A naman natin. Pwede ring letter B, submit duly accomplished modified Pag-ibig 2 enrollment form to Members Service Office, MSO, Branch Servicing Counter. Yan guys, no? Ito kailangan pumunta. Pwede doon guys, no? Kung sasadyain ninyo yung Pag-ibig branch natin, pwede kayong mag-open doon ng account na MP2 rin natin. Okay? Para malaman pa ninyo yung ibang detalye, itanong na lang ninyo sa ating mga customer service doon sa ating Pag-ibig branch naman. Okay? Itong letter A, check natin dito kasi ang sabi niya online through Pag-ibig website, no? Yung registration. Sabi niya click here. I-click lang natin to guys, no? Pag clinic ninyo ito, pupunta na kayo kung saan kayo pwedeng mag-fill up online. Ito guys, click natin. Yan guys, no? Ito na yung lalabas. Nakalagay dito Pag-ibig 2 enrollment. Ito, i-fill upan nyo lang tong mga blank na ito guys, no? Lagay ninyo yung Pag-ibig MIDI number natin. Ito yung Pag-ibig number natin, no? Na hinuhulugan ng ating mga kumpanya. I-fill up nyo lang dito. Tapos pangalawa, last name, first name, at saka yung date of birth ninyo guys, no? Pagkatapos, ito sabi niya, to log in, key in your issued Pag-ibig MID number, last name, first name, and date of birth. Yan guys, no? Yung date of birth, mauna yung month, tapos date, tsaka yung year, yung ilalagay dito, no? Tapos kopyahin nyo lang itong code na ito guys na lumalabas dito sa taas, itong 36 PCT, no? Nag-iiba-iba ito. Kaya ilagay nyo lang dito, enter the code here. Pag in-enter nyo dyan guys, tapos pindutin nyo na itong submit, no? Pag pinindot ninyo yung submit, may lalabas uli dito na form na makikita ninyo kung successful ba yung pag-register naman ninyo. Ganun lang kabilis, no? Yung ating pag-enroll ng Pag-ibig MP2 kung through online. Lalabas na dun guys, makikita na ninyo yung mga details kung successful at na-approve siya. Lalabas na yung Pag-ibig MP2 account number ninyo. At yung account number na yon, tandaan ninyo yan guys, no? O kaya itago ninyo. Kasi yon naman yung account number ninyo kapag huhulugan na ninyo, no? O gusto na ninyong depositohan yung inyong account through online. Yon yung gagamitin ninyo guys na mga account number naman sa inyong Pag-ibig MP2 investment na. Okay? Balik tayo sa website nila. Ito guys, nakalagay dito requirements, no? Pindutin din natin to. Nakalagay Pag-ibig 2 enrollment form. Ito naman yung form guys, no? Kung gusto ninyong i-check yung form na fill upan through bago kayo pumunta sa kanilang branch office, pwede na rin ito, no? Pindutin natin.
ito guys, no, yung form na yon na lalabas. Pwede ninyo itong fill upan at saka i-print, no, back to back ito guys, no, bago kayo pumunta. Tapos dalhin na lang ninyo yung valid ID ninyo kasi attachment nun guys, no, na naka-xerox siya, para hindi na kayo mag-fill up doon kung meron kayong no, ma-download ninyo ito. Pero kung hindi nyo naman ma-download guys, pwede na rin sa branch nila hingi kayo ng form ng Pag-ibig MP2 enrollment, tsaka doon nyo na fill upan at doon nyo na rin i-attach yung inyong valid ID na naka-xerox. Okay? Pwede rin yon. Pero mas maganda sa online enrollment guys kasi mas mabilis yan, no? Hindi na kayo kailangang pumunta sa branch naman nila. Okay? Sunod natin yung i-discuss naman natin kung paano yung magdeposito kung nagkaroon na tayo ng account number, no, dito kay MP2 naman natin. Paano tayo maglalagay ng ating investment. Una guys, na way para makapag-deposito tayo, pwede nating sadyain yung branch nila, lalo na kung medyo malaki yung ating i-deposito, no. Sadyain natin ito, dalhin lang natin yung naaprobahang form natin na merong account number tayo at yun yung i-present natin. Doon na rin kukuha ng form para mag-fill up ng mga deposit slip naman natin guys, no, sa branch nila. Pangalawa, pwede rin tayong pumunta sa mga bayad center para doon naman tayo maglagay ng deposito sa ating MP2. Ilalagay din yung account number ng ating MP2 lang guys, no, doon sa form na kukunin natin sa bayad center naman. Pero sa bayad center guys, merong kasing mga charge pa, no. Kung doon tayo directly sa branch, maiiwasan naman natin yung charge na sisingilin sa atin. Okay? Ang pangatlo guys, pwedeng online payment, no? Kasi ganun din kung pupunta kayo sa branch nila, siyempre magkakaroon din kayo ng mga transportation na babayaran, no? Kaya halos ganun din kung online payment, kahit nasa bahay lang kayo guys, no? Pwedeng mag-online payment na. Ganun din naman yung charge, pupunta rin sa transportation siguro. Okay? Ito naman guys, kung online payment, nakalagay dito online services, e-services, no? Pindutin lang natin to, online payment facility. Pindutin natin. Yan guys, no? Pagkapindot natin yon, lalabas na ito. Nakalagay dito, virtual pag-ibig, pay online. Yan guys, no? Pwede mong bayaran dito lahat ng online. Pindutin lang ito, data privacy. Check nyo ito. Tapos proceed, no? Pindutin yung proceed. Yan guys, no? Kung anong pipiliin ninyo dito guys. Pwedeng yung regular savings, bayaran ninyo. Andito rin yung MP2 natin, yung housing loan process fee, multipurpose loan at calamity loan. Nandyan lahat ng mga kailangang bayaran, no, kung anong meron kayo dyan sa online naman. Okay? Pero dito tayo sa MP2 savings natin, no, voluntary savings. Pindutin natin to. Yan guys, lalabas na ito, no. At ang pwedeng pambayad dito guys, pwedeng Visa o Mastercard. Pwede yung ating debit card at saka mga credit card dito guys, no. Pangatlo, pwedeng kung meron kayo nito, JCB, no. At itong pang-apat natin, GCash. Pwede rin ito guys, no. Kung may pondo yung GCash ninyo, pwede ninyong bayaran yung rin natin, no, yung Pag-ibig MP2 natin. At panglima, yung Paymaya, no. Accredited din itong dalawang ito. Okay? Ito lang guys, yan nakalagay na dito, MP2 savings, kasi pinindot natin yung MP2 kanina, no. Nakalagay membership, lalagay lang ninyo guys, no, local. Kung nasa local kayo, kung nasa overseas, pwede rin, no. Yan guys, no, local. Payment method. Yan guys, no, mamimili kayo kung credit card o debit card, tsaka Paymaya o GCash. Pipindutin lang ninyo yan guys, no. Yan. Okay? At saka dito, ilalagay ninyo yung savings account number ninyo. Diyan nyo na ilalagay guys, no. I-verify, lalabas yung pangalan ninyo. Sundan lang ninyo itong form na ito guys, no. Nakalagay dito yung period nya, covered duration, period covered to. Ito amount due, no, kung magkano yung babayaran ninyo. At saka yung makikita ninyo kapag nilagay na ninyo yung amount dito ng
i-deposito ninyo guys, lalabas na yung convenience fee. Maliit lang naman yung convenience fee nito, no? At dito makakalculate yung total amount nito. Tapos pindutin lang ulit itong no? I want to receive payment confirmation via SMS. Ilalagay ninyo yung phone number naman ninyo dito guys, no? At ito nakalagay din, I want to receive confirmation via email. Kung may email kayo, ilalagay din ninyo dito guys, no? Tsaka dito sa panghuli, itong code na naman na lumalabas dito, i-enter ninyo dito. At tsaka pindutin yon yung I agree with terms and condition, no? I-check ninyo ito. Then next. Tapos sundan lang ninyo yung step hanggang sa ma-confirm yung bayad ninyo guys, no? Yan naman. At pag na-confirm na ito, dun sa nilagay ninyong cellphone number, no, at saka email address, dun naman magko-confirm kung yung bayad ninyo ay pumasok na. Okay? Yan naman guys. At gaya ng sinabi natin kanina guys, yung huling titingnan natin yung kanyang yearly dividend yields record naman ng ating Pag-ibig MP2, no? Para malaman natin kung maganda ba ito, no? Para sa ating mga gustong magbet dito naman kay Pag-ibig MP2 natin, no? Silipin natin yung kanyang record ng dividend rates naman nito guys, no? Ito yung kanyang record na sa ating dividend yields, no? Ito ay magmula pa noong year naman guys, no? Year 2011 ang simula ng ating Pag-ibig MP2 investment naman sa Pag-ibig, no? Yan guys, noong year 2011 nagkaroon ito ng 4.63% na dividendo. Annually ito guys, ang bilangan dito yearly. Ito naman guys, 2012 4.67%, 2013 nagkaroon ng 4.58%, 2014 nagkaroon ng 4.69%, at nung year 2015 5.34%, year 2016 7.43%, year 2017 8.11%, year 2018 7.41%, itong year 2019 7.23%, at nung year 2020 guys, no, 6.12% naman ang pinakamataas na naging dividend rates nito noong year 2017 guys, no. Nagkaroon ito ng 8.11%. Okay? Kaya nung tinotal nga nila ito, nandun sa almost kanina guys, no, yung 7% yata yung average nito, yung kulang-kulang, no, 7%. Kaya kayo na humusga guys kung maganda ba ang dividendo na ibinigay ng ating MP2 naman, no, sa ating mga investment, at saka kung makukursonadahan ba ninyo ito base sa percentage ng dividendo nito. Kasi kung ikukumpara natin sa ating mga banks, kung meron kayong pera doon, ang interest lang doon sa annually o yearly natin, hindi kayang ibigay itong percentage na ito guys, no, kung napapansin ninyo yung mga savings ninyo doon. At saka yun, taxable pa yung guys, ito non-taxable, no. At ang kagandahan kapag mag-invest naman kayo sa ating MP2 guys, meron kayong inaasahang ipon after 5 to 7 years, no, kasi doon pa lang yung maturity age ng ating investment dito. Kaya yun naman guys, no, yung kagandahan para sa future natin na kumikita kahit paano yung ating itinagong pera naman dito. Okay? Sana na ipaliwanag natin ng maayos ang ating MP2. At ipapaalala ko ulit guys na yung ating link inilagay ko dyan sa ating description box, no, sa baba ng ating video, para kung sakaling kursonada ninyo at gusto pa ninyong aralin yung ibang detalye dito guys, puntahan lang ninyo, pindutin nyo lang yung link na yan at pupunta na kayo dito sa ating website naman sa Pag-ibig, no. Yan naman guys, okay? At saka kung meron kayong hindi masyadong malinaw na detalye na ipinaliwanag natin, pwede ninyong i-comment down dyan sa baba para mabigyan naman natin ito ng linaw sa abot ng ating makakaya. Okay? Yan naman guys. Alright.
Yan ang ating naging Pag-ibig MP2 investment program. Kayo na ang humusga guys kung good ba ito or not good para sa ating investment. At kung nakursunadahan ninyo guys yung ating naging content, baka pwede ninyong pindutin yung ating like button naman ng video ito. Thank you. Magkita ulit tayo bukas guys sa ating daily stock update review ng ating stock market Philippines. Once again, happy weekend Sunday po and God bless. Hanggang sa muli.